Hi guys! Ayan, so meron na naman tayong ginagawang landscape dito. So, kasi itong area na to, kaya ngayon lang namin siya nala-landscapean kasi may septic tank dyan. Tapos, ang opening niya ay doon sa foxtail. Kaya din foxtail yung ginawa namin na nakalagay sa kawa para madali siyang matanggal kung i-maintain yung septic tank. Yan, diba? So lalagyan din namin ng ground cover yan. As you can see, we also put some rocks for added accent. Ganyan. O, diba? Tingnan nyo naman guys ang view. O, ganda. Yun guys, so ang ginagawa din naming technique dito pagka nag-spot kami, landscape. So we use plants of varying heights. Tsaka yun ding span ng mga leaves niya varies din para magkaroon siya ng parang parang arte ba, ganyan. Yan. So ang ganda-ganda niyan pagka naayos yan, diba? Nilagyan na namin ng ground cover, tapos syempre as you know, we utilize rocks, ganyan, pang tipid, tapos also adds to the beauty of the entire landscape, diba? Yan. Pinuportehan din siya, yan, para maganda. Right? Tsaka yun din guys that's why pruning is important, tsaka yung maintenance, because kung gusto mong ma-achieve yung maganda niyang itsura ng mga parang bushy plants, pwede mo kasi siyang kortehan So, yan, you have to once in a while prune it, tapos cut mo lang siya para mas maganda yung itsura niya. Diba? Yan. Nice. Okay, so guys, ayan. So, as you can see, it's starting to shape now yung spot landscape natin. Tapos dito naman, circular siya. So, lalagyan na lang namin ng ground cover and a little bit of siguro accents pa. Ayan. Perfect. Guys, so tinan nyo yung mundo grass, ginagamit din namin ground cover. Alin dyan? Ito sir, pagka sumulay siya, magkaka-flower na siya ng kulay pink. Bali, ito po ang sample ng kulay. Sige nga, ang ganda no? Pink na pink siya no? Oo. Bali, ito na po siya pagka nagka-flower. At maganda po talaga. Oo, no? Pag puro... Ang bango. O yan. Sige. Kahit 2 layer lang, no? Para matipid natin. So yun nga pala. So ito na yung progress namin. So 2 spot landscape ang ginagawa namin. Isang circle, isang rectangular. So ito siya. So ito yung isa. Tapos ito naman yung isa. So merong binilisihan na parang parang tawag dito yung driftwood. So gagawin na lang namin every time na meron kaming nabibiling orchid sa labas, alam na namin kung saan namin ilalagay. Yan dyan. Tapos syempre lalagyan ng ground cover. As you can see, may bromeliads kami. Meron din kaming imperialis na maliit. Tapos palilibutan na lang yan ng Moses na plant para magkaroon naman ng konting ground cover. Hindi kitang-kita yung lupa. Pwede. Butas na yan. Sige. Correct. Yan. So, yan. Maganda yan. Pagka natapos. Tapos ito naman yung isa. Lalagyan na lang namin ng ground cover. Yan. Nice. Very, very nice. Diba? So, yan guys. Nilalagyan namin ng ground cover. Ganyan. So, we're using the base of the, the driftwood na as reference kasi bilog na bilog yun So dahil bilog na bilog to, kailangan maganda yung pagkakabilog ng ground cover para maganda siya. Tingnan mo guys. Yan. So nice. Ayan. Yan, tapos guys, 'di ba? Ang ginawa namin, naglagay muna kami ng tambak dito para meron ding konting height yung spot landscape. Yan. Kasi pwede nilang i-layer yan pagka may konting height yan. Mas mataas. Dito magsisimula, tapos pataas yan na ganyan. Yan.
Nice. So guys, oh, tingnan nyo, progress update. So nakikita nyo yung mga circular na moses dyan. Ang gandang tingnan. Yan. So bilog na bilog siya. Diba? And the color, I love it. Diba? Perfect. Tapos on this side naman, ang ginagamit natin ay kutsaritang green. Maganda rin siyang ground cover guys. At saka para nga siyang variegated eh. Kasi pagka titingnan mo yung mga leaves niya, yung edges, parang may mga puti-puti. Yan, kutsarita na green. Maganda rin pang ground cover. Nice. And so guys, ito yung drip wood na nilagay namin. So alam na namin pag nakabili kami ng orchid sa labas, dyan namin ilalagay. Diba? Para ma-showcase namin. Pero for now kasi walang iba pang nakalagay sa kanya. So siguro add kami ng ilang bromeliad siguro para at least kahit papano hindi naman siya bare na puro drip wood lang. Merong ilang ano yan eh, ilang mga orchids na meron na. Yan. So dagdagan na lang namin for now. Yan. So yan, tinatapos namin yung ground cover. Nagaganda yan. Perfect. Yan. Nice. Ganda. Oh, just look at the view guys. Oh, so you have the river, the pool, very nice. Tsaka guys, what I like about our landscaping team is pag may feedback, 'di ba? Hindi sila parang nabubuisit pag pinapapalitan yung halaman, ganyan. Tapos nagsasuggest sila kung ano yung mas magandang atake, ganyan. Kung sasabihin man nila na hindi pwede, explain nila bakit hindi, ganyan. So, yeah. I love our landscaping team. Nice. Yan, so guys, ang gagamitin naman namin na ground cover dun sa kabilang side ay golden copea. Yan. Meron yang mga purple na bulaklak na magaganda rin talaga. Yan. Very nice. Tapos diba ilalagay dito guys yung ground cover. Ito hindi na namin lalagyan, sayang pa kasi. So, isasayang yung ground cover. So, tapos we wanna make sure na pantay siya para maganda siyang tingnan. Diba? Nice. Guys, so ito na yung nasa outer ring na kami. So ito yung mundo grass kanina na pinakita namin. So ang ganda ng bulaklak niya guys. O, color pink. So yan, parang ang mangyayari na lang dyan, maglalash na lang siya pagka nag-mature na. So yan, tapos yun, ang gandang tingnan, diba? Bilog na bilog. So pinadagdagan pa natin ng isang layer dito para hindi naman magmukhang parang Ayan, tapos dito naman, ayan, so matatapos na rin yung ground cover natin, papantayin na lang niya. Perfect. Diba? Oh, very nice. Tapos ito kung saan nakalagay yung diyan yung butas nung nung septic tank. Pag i-maintain, tatanggalin na lang yung yung kawa at saka yung pedestal nung foxtail. Nice. So very nice. Pag napadikit-dikit pa yan, mas gaganda pa yung tingnan. Ayan guys, so medyo busy kanina kasi nag-payroll pa ako para sa mga natin, sa staff natin. So yun, so tapos na yung ginagawa namin kanina, simple lang. So tingnan nyo guys, ang ganda. Guys, yan yung isa. So as you can see, meron na siyang ground cover. Tapos puno yung natin, itong section na to. So we have yung rubber plant, yan, rubber tree, meron tayo, pikara, yan, tapos pandakaki na oversize, yan, very nice. Tapos ground cover na kutsarita na green, tapos meron din copea. Ang ganda kasing gamitin ito na ground cover guys kasi very colorful. Tapos syempre on all perspective, kailangan presentable yung natin, yung landscape natin. So yan, tingnan nyo. Diba? That's so nice. Diba? Very nice.
Yan. Tapos kanina guys, nilipat lang namin yung isang badyang kasi dun sa isa naming spot landscape, magkatabi silang dalawa, so nilipat namin kasi baka daw lumaki ganyan. So yan, nilipat na lang din namin. Tapos yun nga, yung cover ng septic tank, nilagay lang namin doon yung itong foxtail para madali siyang tanggalin if ever na kailangan ng maintenance ng septic tank. Tapos on the middle, okay, so bilog naman yan, circular. So on the border, we have Mundo grass. So guys, ayun yung bulaklak, ang ganda-ganda. Tapos syempre nilagyan din namin ng bato dyan para may konting accent. Tapos ito namang driftwood na to, parang nilagyan namin ng ilang tutti frutti, mga bromeliads, kasi kukunti lang yung yung orchids. So yun, so pag makakabili kami or may magre-regalo sa amin ng orchids, dyan lang namin ilalagay. Yan, nice, very nice. O, diba? Oh. Oh. Tcharam. Yan. Tsaka guys, tinan mo naman yung pagkakagawa, oh, kasi parang circular pattern yan eh. Yan. Tapos sana next week mabigyan tayo ng mga flowers niya. Yun yung flowers, mga pink. Tsaka medyo kumapal-kapal sana siya. Oh, si Jordan, oh. And guys, so po-proceed kami dito sa baba. Maglalagay kami ng border na mga halaman dito sa may pool area. So ang natin, mag-start tayo dun sa ang i-define muna natin yung slope na ito. So magsa-start doon sa pangalawang poste. Yan, santan yan, le-level yan. Oo, syempre. Yan. And so guys, just like what we did dito sa ibabaw ng slope, so dinidefine namin siya. So dito naman, ganun din yung ginagawa namin, nilalagyan namin ng santan. Yan. So isang line lang yan, santan lahat. Yan. Tapos dito naman sa area na to, pwede na kayo mag-spot landscape. Yan, sa mga ganyan. Yan. Okay na yan. Oo, tama. Oo, sige. Para medyo sing-sing siya. Kasi maliliit eh. Okay na yan. Yan guys, oh, tinan nyo. Oh, so, yan, nilalagyan na nila ng parang border naman itong slope sa baba sa may pool ng santan. So hanggang dyan yan. Lagyan nila yan. Yan. Tapos guys, makikita nyo dito, andin dito yung citrus grove namin, which leads to the common kitchen dyan. So say for example, guest ka dito sa amin and you wanna cook, halimbawa, barbecue or chicken with lemon, ganyan-ganyan. Pipitas ka na lang dyan, oh, sa Citrus Grove. Meron dyang lime, may lemon, may calamansi, may suha. Yan. So, lahat ng citrus dyan namin itinanim eh. So, isa siyang linya na ganyan. Nalalagyan namin ng pathway leading to the common kitchen. Yes. So, medyo gabi na guys. So, pero syempre, gumagawa pa rin dito. Hanggang 5 naman kasi ang landscaper eh. Kasi nag-start sila ng work nila ng 8 o'clock tapos natatapos sila ng 5. 8 o'clock kasi gumigising ako mga 7:30 ganyan. So yun. Eh sabi ko mag-adjust na lang sila. Kaya yun. Guys, so nakikita mo. Kaya straight na straight yan kasi ginagamitan nila ng yan. Ng pisik. Yan. Tansik pala yun. Nice. So guys, on this angle, you can clearly see yung border na ginagawa namin. Tapos syempre, dito naman sa area na to, pwede kaming mag-spot landscape. O diba? So yan, isang diretso yan, santan. Isang kulay lang din yan, red, para maganda. Itutuloy namin siya dun sa kabila, pero siguro that's gonna be for tomorrow na. Pero yan, kitang-kita nyo naman na yan, ang ganda, pantay na pantay, ganyan. Tapos lagyan namin ng frog grass, spot landscape. Nice. Yan.
Tsaka kita nyo naman to, oh, yung ginawa namin ito, oh. Pretty. Yan. Nice. Ayan guys, so we're done for the day. Ito yung landscape team natin. Ayan, oh. Oh, diba? Ayan. Nice. Ayan. Gusto nyo bang makakita ng chimpanzee, guys? Guys, yung ginawa nila, border. Tapos na. Very nice. Ayan.